Simulan na po natin. Anyway, para po sa mga first time akong mapakinggan, my name is Erica Roma Soreda. You can call me Mentor Ikay. That's my nickname. Ako po ay nurse by profession as you can see in the picture. 2011 po ako graduate ng nursing. And ayun po, board passer po tayo. Kaso nga lang, mabilis na pagod sa pagtatrabaho, no? Ang nanay ko po ay isang OFW sa Italy. Mayroon ba mga OFW dito? Makaka-relate kayo, no? Si mama kasi, since I was like 14 years old, nag-abroad na po yung nanay ko. And ang family po namin ay broken family, no? Hiwalay po sila ng aking tatay. Tatay ko naman stayed in the Philippines to work. Tapos kasama namin siya. So, maybe because of time, distance, and money kung ba't naghiwalay yung parents ko. Kasi hindi naman po kami mayamang pamilya, no? We started talaga na walang-wala. Kaya siguro naghiwalay yung parents ko kasi bata pa lang ako, pera na po ang problema sa bahay. Meron bang nakaka-relate sa akin? Yung sa pamilya nyo, pinag-aawayan yung pera. Yung parents ko ganun sila eh. Bata pa lang ako nung nag-aaway na sila. Kaya sabi ko, pagtanda ko, dapat ang pera na yan, hindi yan dapat nagiging problema. Do you agree? Kasi pera lang yan eh, tao tayo. 'Di ba? So, yan po yung background ng family ko. Apat po kami magkakapatid. Pangalawa po ako sa apat. Ako ay dapat mag-a-abroad. Ang nanay ko po ay citizen na sa Italy. So, nakaplano na po yung buhay ko, no? After graduate, konting experience, lipad. Yan talaga yung plan. Pero, na-invite po ako sa I Am Worldwide sa network marketing. Pakisabi nga, thank you Lord. Paki-comment dyan, thank you Lord. Thank you, Lord. Alam niyo po kung bakit. Ang nakilala ko po, our one and only Black Diamond Mentor, Mentor Precious Grace Capili. Hindi ko siya personal nakakilala, nakita ko lang siya online. So, nag-inquire ako sa kanya, tapos nabaliw ako sa resulta niya. Kasi sabi ko, parehas kaming graduate, pero magkaiba kami ng resulta. Siya, ang ganda na ng buhay niya, ang ganda ng mga kotse niya, laki ng income niya, nakapag-travel siya, malaki ang savings niya. Ako, parehas kaming graduate, pero ako nagko-commute, naglalakad, walang pera, alam mo yung ganun, walang freedom. Kaya sabi ko sa kanya, these are my exact words. Kung ano yung ginagawa mo, kailangan mo ituro sa akin yan. Kasi I want the same results. So, ganun po ako na-invite na mentor pitch, no? Through internet lang. And thank you Lord naman kasi the rest is history. Ngayon mga mens, yung sharing ko kasi, yung training ko sa inyo is a combination of my sharing and training. Okay. Kung ano man yung nangyari sa akin sa I Am Worldwide, makikita nyo po ng step by step nakapaloob sa ating training. Okay. Are you ready? Can you comment? I am ready. Ready na po ba na matuto for tonight? Simulan na po natin. No? My topic for today is about achieving massive results this 2025. Okay, ito yung binigay sa akin na topic ni Mentor Shane, no? Goal setting and formula. Kasi po, naniniwala ako na kapag alam mo yung gusto mo, makukuha mo. At kapag hindi mo alam ang gusto mo, hindi mo yan makukuha. Simple lang siya, pero not all people nare-realize yun. So, ang goal po natin after my training ay maging clear po sa inyo yung mga bagay na kailangan mong targetin sa I Am Worldwide. Okay? So, this 2025, ang goal natin, ang dream team, no? Ang dream team, magpapakilala sa I Am Worldwide dahil sa mga matitinding resulta na ilalabas ninyo. Okay? So our goal is to plan ahead. Ika nga ni Stephen Covey, begin with the end in mind. So pag nag-start ka sa negosyo, you need to visualize the end before you begin. We always hear that. Cliche na yan, di ba? Pero that's true. Mahirap lumabas ng bahay na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yung bala na kung saan ako dali ng paa ko. Mahirap yung ganon. Pero kung ikaw, pag alis mo ng bahay, naka-waze ka na, alam mo na kung saan ka pupunta, mabilis lang yung biyahe mo. Tama? So you need to begin and end. Ano ba yung gusto mong ma-achieve 5 years from now? Magnilay-nilay po tayo. Anong year ngayon? 2025. By the year 2030, ano na dapat ang meron ka? Yan ang question. 5 years from now, what do you want to achieve? Pwede kayo mag-comment dyan habang tayo ay nagtitraining. Oh, pero you need to be specific. Ito po ay assignment. Okay? Okay lang ba? Actually, it's the perfect time to do it kasi January, no? Okay lang po ba
na gawin po natin to, mga mens. Okay? May notebook na po ba kayo for I Am Worldwide? May ballpen na, notebook and pen. Ilagay po natin, short term, 1 to 3 months from now, January to March, what do you want to achieve? Magkanong income? Anong rank? Ilang leaders? Ilang talks per day? Ilang pay-ins? Kung sasakyan? Anong brand? Etc. So, you need to be specific. Midterm, 3 to 6 months from now. Ano po ang gustong ma-achieve? Long term, 6 months to 1 year for the whole 2025. Ano na dapat ang meron ka? And ito yung ultimate, 1 to 5 years. Alam niyo po, naalala ko when I started sa negosyo, nagsisimula pa lang yung I Am Worldwide. Nag-mentoring kami nila Mentor Peach. Nasa McDonald's, Madison kami. Yung katabi ng isang office ng I Am. Clear na clear pa sa akin, very vivid pa yung memory ko ng goal setting namin. Sabi ni Mentor Peach doon, magsulat kayo ng timeline 1 to 5 years from now. Ano yung mga gusto nyong ma-achieve per year? Minsan kasi tayo, short-sighted, no? Kung ano lang yung ngayon, yun lang yung iniisip natin. We don't plan, di ba? Mens, ang tagal pa naman yung ba't ko iisipin? Kailangan mo isipin. Maniwala ka sa akin. Kailangan mong ilagay ang time frame, ang timeline ng buhay mo. First year, second year, third, fourth, fifth. Lalo na sa mga nagsisimula, no, perfect talaga to na magawa ninyo. Because your goal is magkaroon ka ng direction. Okay? Question, gagawin po ba to mamaya or bukas, mga mens? Yes or no? Kailangan ipakita nyo, picturean ninyo, tapos send nyo kay Mentor Shane or sa top mentor ninyo. Short term, mid-term, long-term, ultimate goal. Okay? When you set goals, maganda if you will put it in this kind of setting, no? Tingnan mo what, why, how. Dapat ganito yung yung pagkakasunod-sunod. What? Kasi normally naman ang goal setting, what lang, di ba? For example, gusto ko pong magkakotse. Anong kotse? Like, kunwari, Honda City or let's say, sports car Mustang, etc. Ganyan-ganyan. Dapat specific. That's the what. Then, you need to back it up with the why. Bakit mo gustong magkakotse? Pwede mo ilagay dyan. Kasi mens, ayoko na po nakikita yung parents ko nagko-commute. Kasi mens, gusto ko na po na pag kumuha ako ng mga jade, nag-process ako ng paint sa office, ay meron na pa akong paglalagyan kasi sobrang dami pong products. Yung iba kasi nagko-commute pa, so mahirap mag-process. Pwedeng i-reason out mo dyan. Kasi mens, gusto ko na kapag may team gathering, makapagbiyahe ako ng mga leaders ko, masakay ko sa kotse ko, mabilis ko makapunta sa mga mentoring, sa mga events, etc. Maraming reason why, no? Pero you have to write it down. Okay? Then next is how. Magkano DP? Magkano monthly? Ilan ang just for you? Ilan ang give me 5? Ilang directs? Ilang ganito, ganyan. So you need to plan ahead. Paano mo siya kukunin? Paano mo kikitain yung pambili mo doon? Another example, diamond. Men, gusto ko po mag-diamond. Bakit? Kasi po gusto ko magkaroon ng billboard sa EDSA. Sinong gusto ng billboard sa EDSA? Grabe, very generous ang I Am Worldwide, no? Dalawa na kinuwang billboard for distributor. Yung isang malaki, doon si Mentor May. Tapos yung isa, salitan lang yan eh. Diamond saka top 40. Imaginein mo guys, sa I Am Worldwide, pang-apat na billboard yung ilalagay, yung papalit, pang-5 billboard na natin sa EDSA. Nakakabaliw, no? Ang dami pong mga ang daming mga artista, hindi nagka-billboard. Sa I Am Worldwide, mananawa ka. Ang mukha mo mananawa sa EDSA. Mas galingan mo lang, guys, no? Pwede mo ilagay yung reason kasi men, gusto ko na pong mailagay yung mukha ko sa billboard sa EDSA. Pwede nga nun. It's up to you eh. Or another why, kasi men, gusto kong awardan sa Elite Executive Night. Kasi men, gusto ko pong maging inspiration ako ng mga leaders ko. So you need to back it up with the why. Yung what mo, kailangan may why. Okay, emotional why ang tawag doon. And then how? Sino yung mga Sapphire candidates mo? Ilang RQV, isang kahataw, anong location, i-dominate niyo, etc. Okay, are you learning mga mentors? So when you set goals, have a deadline, have a timeline, and number 2, what, why, how. Okay, para solid talaga yung iyong pag-goal set. Now, it should be smarter. Can everybody comment smarter? Ano naman yan, mens? Ang alam ko lang smart, yes. Specific, anong sasakyan, kung kotse yan.
measurable, attainable. Wag naman yung pagka-join mo. Parang last time 'no, nag-ano kami, nag-meeting kami ng core. So may Oliver's Coffee along Ortigas, so malapit sa office natin. May Ferrari dun na naka-ano display. Yung Ferrari is around 60 million. Wow, power, 'di ba? Baka naman pagka nagsa-start ka pa, 1 month ka pa lang sayang, mens, Ferrari, Ferrari Italia, o gano'n kaagad. Attainable naman mens, 'no? Yung 'wag naman yung suntok sa buwan agad. Kasi part ng goals, yes, makakarating ka sa Ferrari, pero you need to be wise when you set goals, yung attainable muna. Okay? Then relevant. Eto, may mga tao kasi na, mens, maglalabas ako ng car. Anong car? L300. Question, is it relevant sa business mo if yun ang ilalabas mo? Hindi, mens, mangakot ng Jade. Naintindihan ko, mens, parang magpalalamove ka na lang. Pero, sa network marketing, tandaan natin, ang resulta natin dapat nakakabaliw. Okay? Kasi kung ang negosyo mo, logistics or yung lalamove, ganyan, kunin mo yon. Pero ang negosyo mo, network marketing, I am worldwide, lifestyle to, kailangan nakakabaliw yung resulta mo. Tandaan mo to. Pag ang resulta na nilabas mo hindi nakakabaliw, uulit ka ulit dahil hindi mo yan magagamit sa business. So, always be wise kapag ikaw ay magre-release ng result para malaman mo yung tama na diskarte, magtanong ka sa top mentor mo, lalo na yung may resulta. Kasi alam na niya kung ano yung para sa'yo. Okay? Time bound, ito yung pinaka-importante. Hindi kasi pwede yung ganito. Na ganito ako na nagsa-start ako yung mentor pitch. Mens, maglalabas ako ng kotse. Unang tanong niya, anong car? Basta mens, apat ang gulong. Kasi nung time na yun, wala pa akong alam sa kotse. So, basta lang ako, no? Kailan mo ilalabas? Basta mens. Alam niyo nangyari, basta-basta din. Wala nangyari, hindi ko na ilabas kasi wala akong deadline eh. A goal without a deadline is just a dream. Nangangarap ka ng gising, 'di ba? So kailangan may target ka and the perfect way actually or perfect time to release your result if you are like me mag-isip, event. Either event ng team, event ng company, event ng MVP. That's a perfect time eh kasi ano yun eh, parang culminating activity yung resulta mo. Mamaya makikita mo yung strategy na ginawa ko. Pero napaka-importante na meron kang time frame, time bound, okay? Then evaluate. Ito dinagdag ko lang 'no, you need to evaluate kasi sometimes hataw tayo ng hataw 'no, di natin nakikita kung tayo papunta or palayo sa goal natin. So you need to check, am I going towards my goal or farther? Ako ba'y palayo, okay? And then eventually reward. Small rewards, mini rewards, wag naman yun na just for you ka nandiyan, hindi ka na mahagilap na mentor, no? Tapos babalik ka na lang pag naubos na. Ay, mens, nasaan ka, mens? Nasa malayong lugar, walang signal. Nasa Batanes ako, mens, nagpapahinga. Ay, mens, wala tayong hataw, mens. Diba? Tapos babalik ka na lang, "Ay, mens, hataw na tayo kasi ubos na yung just for you ko." Wag ganon. Small reward lang. Okay, for example, um, ako personally, ano lang, spa. Mabilis ako ma-pamper eh. Magpa-facial, magpa-nails, ganyan. Reward na yun sa akin. Pag hindi ko na-hit goal ko, wala. Kasi hodang humaba ng ano mo, kuko mo, bahala ka diyan. Kailangan mag-hit ka ng goal. Personally kasi ako, what works for me is reward and punishment. I punish myself if I don't hit my goal. I reward myself if I hit my goal. Parang ganon. Depende naman yan sa'yo, pero maganda, i-reward mo lang din yung sarili mo kahit pa konti-konti so that meron kang winning habit. Mararamdaman mo na nanalo ka, then gaganahan ka ulit. Okay. Are you learning mga mentors? Yan, write down your goals because it's 42% more likely na makukuha mo yan kapag ito ay nakasulat. Ulitin ko, kailangan nakasulat. Wag nasa isip lang kasi pag nahipan ka ng hangin, 'di ba? Hindi mo na maalala kung ano yung target mo. And you need to make your dream board. Sino po dito, honestly speaking, ang may dream board? Can you comment one? Kung meron ka ng dream board or goal board. Tingnan ko nga kung ang dream team, alam ko, ina-activity nyo yan eh, sa team nyo, 'di ba? Kung wala pa, it's a sign na kailangan mo nang gumawa. Okay, isa lang. Si Mentor Jeffrey lang ang may dream board. Ano ba yun, mens? Kuha ka ng picture. Lagay mo sa illustration board. Tapos, ilagay mo doon yung date kung kailan mo gusto makuha. Promise, I tell you.
Makukuha mo yan kapag lagi mong nakikita kasi easily ma-attract mo. Pero kapag hindi mo nakikita, hindi mo maaalala, may pangarap ka pala, hindi ka gaganahan. So, dapat, so aside kanina sa gagawin natin, 'di ba, yung short term, mid term, long term, ultimate, ngayon nadagdagan ng assignment mo, you need to create a dream board. Okay? And make it your wallpaper. Kapag tine-training ko 'to sa office, nagche-check talaga ako ng wallpaper. Pero since nasa Zoom tayo, ikaw na lang ang mag-dictate, ikaw na lang ang mag-check. Tingin mo, ano ang wallpaper mo? Yan ba yung pangarap mo or yan ay kung ano-ano lamang? Anong wallpaper mo, Mens? Naalala ko na one time, nag-training ako sa office. Nag-check ako, inisa-isa ko talaga yung wallpaper. May isang mentor, ang wallpaper niya is Lilo and Stitch. Familiar kayo do'n? Yung ano, si Lilo and Stitch, yung, cartoon. Sabi ko, "Mens, laki pa naman ng katawan niya 'no. Mens, bakit yan ang wallpaper? Favorite cartoon character mo yan?" Tapos sabi niya, Oo, oo, Mens." Sabi ko, "Mens, palitan mo, Mens, kung ano yung pangarap mo, ano yung goal mo." Tapos, after the training, pinalitan naman niya. One time, nagkasalubong kami sa East West kasi yun pa yung cheque before sa IAM. Sabi ko, "Uy, kamusta?" "Hi, Mens, magre-report lang ako sa'yo. Number one, Mens, napalitan ko na ang wallpaper ko. Nilagay niya doon Sapphire saka Just for You ng Jade. And ang good news, Sapphire na ako ngayon at eto, mag-e-encash ako ng cheque ko ng 300,000 kasi na-Just for You siya ng Jade." Sabi ko, "Wow, very good." Imagine, from Lilo and Stitch to now, what? Na-hit niya na yung target niya. Minsan, yan lang din yung kailangan mong baguhin 'no, kailangang gawin para makatulong sa pag-hit mo ng target. So, maayos na ba yung wallpaper or aayusin na ba ang wallpaper? Iche-check natin yan, 'pag nakita-kita tayo mag-report kayo. Then read your goals every morning and every evening. Pagkagising mo sa umaga, "Thank you Lord, I am diamond." Bago ka matulog, "Thank you Lord, I am diamond." Kaya, "Thank you Lord for my Ford Mustang." 'Pag tulog mo gano'n din. You need to declare it. There is power in declaration and you need to post your goals. 'Di ba po sa Facebook meron siyang tinatawag na, memories? Yung after 1 year babalik sa'yo kung ano yung pinost mo. Very important ito. Lahat ng sinasabi ko sa inyo, ginawa ko and makikita niyo how effective it is. So, ang dami namang pinapagawa ni Mentor Ikay. Meron ng writer goal, meron ng dream board, meron pang pag-aayos ng wallpaper, meron pang pag-post ng targets or ng goals. Yes, mens. Very effective yan. 'Di ba? Pwede ka rin magpa-picture sa gusto mong sasakyan. Makikita mo, nako, papakita ko na lang sa'yo. Yan. Now, ang pinakagusto ko sa I Am Worldwide, ito yung natutunan ko sa pagna-network. Napakaimportante ng resulta. Lagi tayong pinu-push to set our goals, tama? Lagi niyong naririnig yan. Ginagawa natin yan monthly, goal setting, okay, alignment. Pero dito ka makakita na hindi mo na kailangan mag-isip. You will just follow. Etong training na 'to, I've created it based on experience and based on the experience of other people. Kasi nung nagsisimula ako sa negosyo, sa past company, okey, hindi pa I Am Worldwide, hindi ako mabilis when it comes to result. Kasi ang personality ko ay medyo mahinhin. Hindi ako dominante. So, parang kailangan ko munang maintindihan para gawin ko. May gano'n akong klaseng pagkatao, meron bang kagaya ko, yung kailangan maintindihan mo muna bago mo gawin? Yung hindi ka agad yes mentor? Meron bang kagaya ko? Gano'n 'no? So, it took me a while, hindi, it took me a long while talaga na magkaresulta sa past company kung saan ako galing, before I Am Worldwide. Kasi nga, nag-iisip muna ako. Ngayon, nung nakita ko yung pattern at naintindihan ko talaga, based on observation, sabi ko, given a chance, I will recreate my life. Aayusin ko na ang buhay ko. Given a chance to start again, I will fix my life. Kasi meron akong naintindihan na hindi ko naintindihan noon. Gusto niyo malaman kung ano yun? Can you type what? Can you type what? Kung curious kayo malaman kung ano yun.
Sige nga, tingnan ko nga kung nandiyan pa kayo. What? Ano yung natutunan mo, Mens? Hmm, makinig kayo maigi. Kailangan, sige, para makita ko rin kayo. Okay. Diyan pa ba kayo? Ano yon? Gusto niyo malaman? Namamarites? Ganito siya mga mens. Ang natutunan ko sa negosyo natin, napaka-importante ng resulta. Can everybody comment result? Ito yung isang bagay na hindi ko na-gets dati. Sa past company ko saan ako galing, kaya hindi ako naglabas ng resulta doon. Or takot ako mag-release ng result at nag-observe muna ako. Feeling ko hindi ko kaya. Alam mo ganun, ang daming mga self-limiting beliefs. Ganun kasi yung personality ko, hindi ako pasugod. Lagi akong thinker muna before doing. So nung naintindihan ko siya, naging mabilis na sa I Am Worldwide kasi I understood the value of result. Itong ituturo ko sa inyo. The value of result and yung pagkakasunod-sunod ng resultang ilalabas mo. Okay? Kapag ito naintindihan mo, bibilis ang pagbibuild mo ng grupo, bibilis ang lahat ng pangarap mo. Gusto mo ba yon? In just a matter of 5 years, tapos mo na lahat ng dreams mo. Sino may gusto nun? Can you comment? I am. Kung gusto mo yon. Pero, may catch yun. I-explain ko sa'yo. Depende na lang sa'yo kung gagawin mo o hindi. Pero based on experience, nung naintindihan ko to at in-apply ko, nangyari sa akin. So kung gusto mo makuha yung mga nakuha ko, kailangan pakinggan mong maigi. Okay? Men, ang dami mo sinasabi. Let's go. Ito na. This is the formula. Okay? What is the formula? Ito ay based kay VP Aika and kay Mentor Peach. Silang dalawa naman lagi ko pinagtatanungan, no? Kasi ang question ko nun, ano po ba yung step by step na kailangan ko ma-achieve sa I Am Worldwide? Yun talaga yung exact question ko. Ano po ba yung pagkakasunod-sunod? Kasi mahilig ako sa chronological order. Sinagot naman nila ako. 'Di ba? Getting a mentor is shortcut to success. Mahirap kasing umakyat ng mundo kapag ikaw mag-isa. Pero kapag meron kang tour guide, mas mabilis. It's the same with our business. Kapag may mentor na mag-guide sa'yo, hindi mo na kailangan mag-isip. You just have to follow. Okay? Well, first of the formula, can everybody comment rank up? Ito na. 5 lang to guys. Number 1 na tayo, rank up. Okay? Tatry kong matapos before 1 hour. Rank up. Why do we need to rank up? This is the blueprint of our business. Napaka-importante na maintindihan natin to. Bakit importante? Number 1, the company gives prestige sa mga taong nag-excel sa negosyo. If you want for success to chase you, you need to what? Excel. You need to be excellent. We need to pursue excellence. Paano malalaman na nagpo-pursue ka ng excellence if you are ranking up? Yun yung resulta. Okay? Grabe ang prestige, mens. Hindi mo na kailangan itanong pa yan. Kapag may awards, lalo na kung Elite Executive Awarding, makaka-attend kayo, iba ang upuan ng diamonds, iba ang upuan ng blue, black, crown, nasa harapan. Doon na nga lang sa ISO, di ba? Nasa harapan ng diamonds, ang emerald, nasa likod ng diamond, tapos ruby, sapphire, etc. Di ba? May positioning kasi depende sa rank eh. Our company kasi is rank up based company. So, kailangan maintindihan mo to na grabe ang prestige sa binibigay ng IAM sa mga nag-excel, lalo na sa mga nag-rank up. Tingnan mo nga may billboard tayo sa EDSA, di ba? Position, kahit wala ka sa IAM Worldwide, tatargetin mo na ma-promote. Tama? Sa trabaho. Ngunit nga lang, depende kay boss kung mapopromote ka. Sa negosyo natin, ikaw ang magpopromote sa sarili mo. You don't need other people to promote you. You can promote yourself. And then, as you level up your rank, your income will follow. Wala pong nag-rank up na hindi kumita. Okay? And you will be able to build a team. Some people, they will say, tsaka na ako mag-hit ng rank kapag may team na ako. Mens, if you are intentional in hitting the rank, makakapag-build ka ng grupo. Hindi siya inaantay, tinatrabaho talaga siya. And then, of course, sino dito ang nangangarap pagkagising niya at nagkaroon ng incentive auto-hit na? Can you comment me kung gusto mo? Yung pag naglabas si I Am Worldwide or ang team MVP ng incentive, ay man, finish na, DR na lang. Ako, gusto ko yun.
Incentive kasi is based on ano eh, left and right, RQV. So, when you hit your rank, auto-hit ang incentive. Okay? Ang dami mong ano, benefits. Always be better than yesterday, level up your existence. Okay. Yan no. Bakit kailangan diamond? Ba't kailangan mag-rank up? Mens, wala kasali ka dito. Grabe yung crown diamond natin, no? Ganda, ang laki ng billboard ni Mentor May. Goal natin si Mentor Peach dito, no? And of course, tayo din. Diba tayong team MVP? Mm. Diamond mindset, huwag patatagalin, mens. Ang pagda-diamond, hindi siya para sa luma na. Pwede rin siya sa bago. Marami nakapag-break ng records. Merong 1 month pa lang, diamond na. Galing USA ata yun. Meron 3 months pa lang, meron 6 months pa lang. Hindi siya kailangan matagal ka. Yung limit kasi nasa mind lang natin eh. Yung mag-i-impose ng limit depende sa'yo. Kung gusto mo rin or ayaw mo, papatagalin mo or papabilisin mo. Pero mind you, it is possible. Growth indicator kasi ang rank up. When you rank up, when you level up, for example, Sapphire, Ruby, Emerald, congratulations pala sa lahat ng rank up ng team na to ah. It's an indicator na you are growing. So, dapat monthly. Then, long-term building, it's part of it. Nakapag-build ka kasi kapag intentional kang mag-rank up. Kasi part ng requirements di ba? Hindi ka magda-diamond kung wala kang 4 sapphires left and right. So, para ka nagkaroon ng 4 sapphires, na-build mo yon. So, napaka-organized. Napaka-organized talaga ng goal setting sa I Am Worldwide. I will not discuss yung rank up. You can follow me sa YouTube. I have in that topic of this explanation ng rank up. I-search na lang doon. Pero definitely, our goal is to become Crown Alpha Mentor. That's the ultimate rank. Pero alam nyo ba, na even after Crown Alpha Mentor, mayroon pang maanak na next rank. Alam nyo ba yon? Yan lang yung first mga ranks, pero meron pang next to that. So, yung 3 million per week na potential income ng I Am Worldwide, hindi pa yan yung pinakatodo, meron pa. Pero yan palang nakakabaliw na. Right? Yan. So, kwento ko na lang yung kwentong Diamond ng Eagles. Actually, tagal na to eh. 'Di ba sabi ko sa inyo, kailangan gawing wallpaper. So, during that time, wallpaper ko na. Tapos itong congratulations niya, kinuha ko yan sa sa account ni Mentor Page, pinakit ko lang dyan. Pero hindi pa ako diamond that time ano pa lang yan, ina-aspire ko pa lang. Tapos makikita niyo yung RQV. Ano kasi ako pilay, yung kabilang side malakas, yung kabilang side, yun yung laging kulang. Pero yung kabila laging hit. So kung titingnan mo, 1 month ang hitting ng diamond, 'di ba? May 20, parang imposible. 29,900. Tapos ilan pa yung hahabulin kong points. Pero wala pinag-pray, no? God is good all the time. All the time, God is good. So, I prayed na ibigay ni Lord sa birthday ko. Kasi May 29 yung birthday ko. And grabe si Lord, pa-birthday niya. Yung ika-100,000 RQV, binigay ni Lord on my exact birthday. And even after ng May, kasi ilang days lang yan, 9 days. Even after that, sumobra pa dun sa kailangan na requirement. That's the reason why right now, meron na tayong diamond necklace, libre to. At meron tayong diamond coat, libre din to. Pag diamond ka. Ganyan ka-generous ang I Am Worldwide. Sino ba dito yung nangangarap din maging diamond? Can you comment? Diamond! Yan. Mga men, kikiusap ako sa inyo, kailangan natin ng maraming diamonds sa Team MVP. Sino ba dito yung mens? Ako din. Hihileran na ako sa mga diamonds. Kasi as of now, ang diamonds ng MVP, siguro mga nasa 10 ba, if I'm not mistaken. Kaunti pa lang. No, sana madagdagan na. Nararamdaman ko nandito na yung mga dadagdag na diamond ng MVP. Tama ba ako? Nandito ba? Oo. Galingan natin, 'di ba? Okay, next. Second of the formula. First car and first million. Okay, type 2 na lang kung napakinggan niyo yung sinabi ko. First car and first million. Yan yung second to the formula. Okay. Now, if you want fast results, you need to take fast action. Do you agree? Yes, of course. Ngayon mga mens, may papakita ko sa inyong artifact. Okay, it's a video. Panoorin niyo po muna. Hello guys! Last time na namin ito. Last time na. Last time.
Sinasamantala lang namin yung moment na mag-post. So, abangan nyo sa next video namin ako last day. This is the last moments of our commuting days. Tandaan mo tong araw na to dahil hindi to forever. Nakikita niyo po guys, ito po yung itsura ng bus. Sinasakyan niyo. Yan. Ang tawag po ito ay killer bus. So, yung say killer bus po, ito po yung sa mabilis. Na halos onting lang, wala bang nakapatay na talaga sigurado. Pero, salamat sa Diyos kasi buhay pa rin po kami. Mga men, sa panood niyo po ba? Nakikilala niya ba yung mga tao na nasa bus? Etong nasa gitna, si Mentor 13. Sa kabila, si Mentor Joyce. Then ako yung katabi ni Mentor 13. Ganyan po kami nag-start. Baka kasi akala ninyo, pagka-join namin, okay na agad. Hindi, mens. We started from the bottom. We started from nothing. 'Di ba? O, kaya ako, kung ako sa inyo, sa mga nagsa-start pa lang, document mo yung pagsisimula mo. Kasi time will come, hindi mo na uulitin yan, hindi mo na gagawin yan. Mamimiss mo yan. 'Di ba? So, yung mga after bus ladies, ngayon, nagkaroon na ng mga first car. So, ito yung first car ko sa business. Ang pangalan niya si Biik the Fortuner. May pangalan lahat, no? Ayan. And then, ang first car, it's the first tangible result. Okay? Kung wala ka pang sasakyan, kailangan targetin mo na to, mens. Okay? Huwag mo yan papatagalin. Within 6 months to 1 year, ideally. Okay? Dapat meron ka na agad. Kasi, we all know that it's useful sa business. Napakahirap po na gawin yung negosyo tapos wala kang pang mobility. Alam mo yun, magtotok ka, magbabas ka pa, punta ka ng ganito, punta ka ng ganyan. So, kailangan talaga makuha mo agad yung first car mo. Okay? And first million. Ito. Dinocument ko. The very first million na na-hit ko, I was able to hit it after 9 months. Okay? Second million, I was able to get it after 8 months, then after 7, 6, 5, 7, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 19 days, yung record breaking, no? 19 days apart. 2, 1, 1, 1, 4, 3, 1. Question po, naulit pa ba na kumita ako ng 1,000,000 after 9 months na? Naulit pa ba yung pinakamatagal na pag-earn ng million na 9 months? Yes or no? Naulit pa ba? Hindi na, no? So, ano ibig sabihin? Your first million is your longest and hardest million to hit. Pero after nun, pabilis, ng pabilis, ng pabilis, ng pabilis. So, kailangan lang panggigilan mo yung first million. Kasi after nun, mabilis na. Pabilis na. Momentum ka na. Di ba? Meron ba dyan na ulit yung 9? Hindi eh. Nagre-range lang siya ng 1 to 4. Yun ang pinakamatagal, no? Pero, ganyan kaganda yung negosyo natin, mga mens. Ulitin ko, your first million is the longest and hardest million to hit, pero after that, pabilis na ng pabilis. Kaya kailangan ma-excite ka. Dapat excited ka. And then number 3, ayan, andar tayo. Can everybody comment sports car? Talaga ba, mens? Kailangan ba talaga niyan? Yes, mens. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. Natatakot, no? Pero hindi. Hindi dapat. Ito po kami when we started. Nagko-commute, nakikisakay. Yan, no, si Mentor Patsy, nakikisakay kami sa Elantra niya. Pababa kami ng POEA. Doon kami sasakay ng bus pa uwi. Yan, nagbabas lang kami. Pero, to right now, yan ang mga grabe no, nene pa. Ngayon, ito na. Sports car achievers na. Yung mga dating naka-killer bus, ngayon, naka-killer sports car na. O, di ba? Kailangan pangarapin mo siya eh. Bakit? You need to level up your result. Because extraordinary income is equivalent to extraordinary result. Ganito siya kasi mga mens, hindi mo ma-attract yung ibang tao sa labas if hindi matindi yung resulta mo. Because what they will say is, kaya ko din naman makuha yan. May ano ka, may first car ka, kunwari may views ka, kaya ko din naman magka-views kahit di ako mag-IM worldwide eh. Pero kapag ang kinuha mo resulta, yung hindi nila kayang bilhin, mapapatanong sila, anong ginagawa mo? Bakit
bakit nakabili ka ng ganyan? What afford mo yan? Tama ba? So, kailangan i-level up mo yung sarili mo. Within 1 to 2 years, it's possible sa I Am Worldwide na ma-achieve mo na. Okay? Higher level of mindset kapag yan na yung sasakyan mo. Alam niyo po, ako yung tipo ng tao na um, gusto ko rin naman ng kotse pero hindi super. Hindi ako yung parang kagaya ni Mentor Peach na sobrang hilig sa kotse. Gusto ko siya pero hindi nga ako mahilig mag-drive. Sa totoo lang, hindi ako mahilig mag-drive. Pero dahil naintindihan ko na kailangan ko 'to para sa negosyo, kinuha ko, 'di ba? Ayan yung mga sports car. Sports car shoot 'to ng I think 3 years ago, 'no? Pero ang dami na. Team pa lang natin ang dami na po naka-sports car, 'no? It's not a question anymore kung magkakaroon ka. Ang tanong na lang, kailan mo gustong magkaroon? It's really possible. Okay, mamaya mas maintindihan mo pa explanation ko kung bakit kailangan mo mag-invest ng ganyan. Number 4, andar tayo. Number 4, paki-comment po, property. Malapit na ako matapos, hahapit lang kayo. Property. I do believe lahat ng tao pangarap pong magkaroon ng sariling bayat lupa. Tama ba? Kahit hindi nag-aayang worldwide, magtanong ka sa labas, mag-survey ka, gusto niyo po ba ng sariling house and lot? Of course, yes. Meron ba masasabi na ayoko, puso ko po pangarap ko po magrenta habang buhay? Wala namang gano'n, 'di ba? So all people, ang typical na pangarap ng isang Pilipino magkaroon ng sariling bayat lupa. Okay. Kotse puwedeng ano pa, okey lang kahit walang kotse, pero bahay, necessity, parang kailangan. For me, like what I've said kanina, gusto ko ang kotse pero in love ako sa mga bahay, mga house tripping, pinupuntahan ko yan kahit walang pambili, mga condo hopping, ganyan. Kasi ako yung tipo ng tao na 'pag pumunta sa mall, hindi ako masyadong excited sa mga damit, pero excited ako sa mga unan, mga kumot, bedsheet, pinggan, mga gano'n. Meron bang kagaya ko dito? Yung ano, na-amaze sa IKEA, mga gano'n. Gano'n kasi yung personality ko, eh. More of like that. Kaya sobrang baliw ako sa property, as in. Ika nga 'di ba, dream big, there's no limit to what you can achieve. So, yun yung isa. Sige na nga, papakita ko na nga sa inyo. Huwag niyo pagtawanan yung mukha ko, matagal na 'to, 2018. Sige, panoorin niyo muna. Yun yung isa sa mga goal ko talaga. Siguro, isa na rin 'to sa magiging pruweba natin. Na kinuwento ko sa inyo na meron akong moment na nangangarap ako na magkaroon ng magandang kondo. Nangangarap ako na mapa-renovate ko yung kondo ko. Nangangarap ako na magkaroon ako ng sarili kong bahay, kagaya ng Mentor Aryan. Kaya idol na idol ko yun si Mentor Aryan. Nangangarap ako na magkaroon ako ng sarili kong space na maganda. Yung maganda talaga yung naka-interior design. Basta yung tipong pag-uuwi ka, ang sarap-sarap humiga sa kama, ang sarap-sarap magpahinga, ganun yung gusto ko. And naniniwala po ako na through I Am Worldwide, ma-fulfill natin yung goal na yan. Masarap kasi yung meron kang chance na makuha yung pangarap mo kesa yung walang chance at all, 'di ba? So, dinedeclare ko sa live na to na dadating ang time pag nag-live ako, naka-renovate na yung condo ko. Hi, John. Tapos, basta maganda na siya. At update ko kayo kapag nagawa ko yun. Dahil dineclare ko ngayon, wala akong choice. Kailangan ko hatawin yun. Goal ko po talaga yun. If not this year, early next year. Ay, grabe. Yan. So, alam nyo na, sinabi ko sa inyo. And, masarap lang dahil may I Am Worldwide. Ay, hindi pala ako naka-unmute. Napakinggan niyo ba mga mens? Napakinggan niyo yung ano, yung declaration? You know, there is power in declaration. Do you agree? Nakita niyo yung sinabi ko or napakinggan niyo? 'Di ba? That was 2018, nag-live ako sa Facebook. Katapat kasi nung coffee project yung All Home, tapos nandun yung mga panggamit sa bahay. So na-inspire ako, tapos nag-live ako sa Facebook. After na-answer yun, in-attendan kami yung conference. Tapos, I was really inspired that time na nirecord ko yung part of my life sa Facebook na nag-declare ako. Sabi ko, time will come, magla-live din ako, pero renovated na yung condo ko. Kasi may condo po ako sa Pasig na bare.
As in, binili ko lang yun rent to own. Tapos, walang cabinet, walang kahit ano. As in, kama lang. Basta ano, hindi siya ganda. In short, hindi siya payaman. Kaya sabi ko papa-renovate ko 'yun. Tapos magkakaroon din ako ng sarili kong bahay. You see the power of declaration. I declared during that time sa Facebook. Question, may pang-renovate ako no'n? Wala. Wala pa akong pera no'n, 'di ba? Nag-iipon pa lang ako pero God is good all the time God is good. You know why? Kasi 'yun, ayoko na 'yang makita. Kasi sa third year anniversary ng I Am Worldwide, pandemic that time, that's 2020, di ko malilimutan sa Itbulaga, na-feature yung story natin, yung sharing natin. I was able to have my condo renovated. So ito yung condo ko sa Pasig, ako may picture, ayan. Yung dati na hindi siya maganda, as in bare siya, napagawa ko siya. And I'm so happy kasi para sa akin small win 'yun, eh, yung parang, wow, puwede pala talaga mangyari 'to. Mura lang naman yung ginamit ko na pang-renovate diyan, parang mga less than 500,000 lang. Pero during that time nagsa-start pa lang kasi ako sa negosyo, so napakalaking bagay sa akin na yung tinitirhan ko yung mapa-renovate ko. So 'yan yung tatay ko, 'di ba, kasama siya nung nag-shoot kami and I'm just so happy. Alam niyo ba na kaya ako bumili ng condo kasi I never thought na magkakabahay ako, to tell you honestly. Kasi nung time na 'yan wala pang may bahay sa I Am Worldwide. Third year anniversary pa lang ng I Am Worldwide. Oo, tama, third year anniversary. So, ako nag-renovate ako ng condo. Si Mentor Peach may condo din siya that time. Tapos nung time na 'yan, sabay-sabay sa Eat Bulaga yan, eh. Nilabas ni Mentor May yung first house and lot sa I Am Worldwide. That was third year anniversary. Sabi ko, "Shucks! Puwede palang magkabahay sa I Am Worldwide." Kasi as a networker, hindi ko alam na ano, na feasible, na puwede, alam mo yung gano'n? Kasi parang sa'kin okey na ako dito, at least I have my own space na hindi ako nagre-rent, et cetera. Pero na-amaze ako, na-open yung mind ko sa possibility. Tapos next to that, nagkabahay si Mentor Kath sa EEA after another event. So, na-open na naman yung ano, possibility sa utak ko na pwede pala magkaroon ng bahay sa I Am Worldwide. Eh, siyempre, tayo nangangarap, tama? Tingnan nyo ha, yung mga sinabi ko sa inyo kanina, mag-declare ka. So, nilagay ko doon. Ayusin mo yung wallpaper mo. Ginawa ko yun. Magpa-picture ka at i-post mo sa Facebook, ginawa ko rin. Take a look at this. October 6, 2020. Okay, tandaan niyo yung date ha, pakitandaan. Ano pong pinost ko sa Facebook? Time will come, makakabili din ako ng bahay na parang ganito. Thank you Lord for the vision. House and not coming soon, ultimate goal. Thank you Lord, I am worldwide, all His. Ito po ay picture sa art sector sa may Rizal. Museum yan na kainan, restaurant yan. Kumain lang kami diyan tapos nagpa-picture ako. Sabi ko kay Mentor Joyce, "Picturean mo ako kasing ganda parang bahay na 3-story, white tapos may mga green sa harap." Remember the date, October 6, 2020. Now my question is, mentors, naniniwala ka ba na pwede mabagong buhay mo sa loob ng isang taon? Yes or no? Ulitin ko tanong ko, naniniwala ka ba na pwede mabago ang buhay mo sa loob ng isang taon? Grabe 'to, nakakabaliw 'to. Naniniwala ka? October 6, 2020, after 1 year, sa 4th year anniversary ng I Am Worldwide, 2021, October 2021, nailabas yung 3-story house and lot natin. Ang pangalan ay Casa Roma. Nakapunta na diyan yung mga mentor, yung Mentor Shane, Mentor Kinix. Nakakabaliw. Kasi nag-picture lang ako, 'di ba? Naalala niyo, nag-picture ako. Nag-picture ako sa art sector, pinost ko sa Facebook, October 6, 2020, October 10, 2021, na i-reveal yung house and lot natin. Yan po yung bahay ko. Right now, I'm so happy nakatira na po ako sa dream house ko. Yan yung dining, living. Minimalist lang, no? Very, ano lang, very minimalist. Wala masyadong gamit.
Very me, very simple. May maliit na swimming pool. Ayan, yung mga drop lights. Tapos ito, actually ito, hindi ito virtual background. Ito yung workstation ko sa kwarto ko. Sa second floor. Ito yung CR. Diba? Nakaka-amaze. Ito yung walk-in closet. Yung condo ko, ang liit na ng closet ko doon. Yung pag binuksan mo, babaksak sa'yo lahat. So ngayon, I'm so happy na ang dami ng paglalagay ng mga gamit. Yan yung bahay, mga mens. Yung matagal ko nang pinapangarap, posible pala sa Ayam Worldwide. Naalala nyo kung ba't ako bumili ng kondo? Kasi hindi ko akalain na magkakabahay ako. Ngayon po, yung kondo ko, pinaparent ko na. Sa Pasig yun eh. Ngayon, dito na ako nakatira sa bahay ko. Just imagine. Condo or house and lot. Bakit? Ultimate result yan eh. Kahit di ka nag-Ayam Worldwide, gusto mo yan. Tama? So, isama mo yan sa target mo. Level up your lifestyle. Within 3 to 5 years, that is possible. Mga mens, kung ikaw ang unang tao na magkakabahay sa I Am Worldwide, mag-iisip ka, baka hindi ko kaya. Hindi ikaw ang una. Ako yung pangatlong bahay. Ang dami na pong may bahay ngayon. So it's not a question anymore na makakabahay ba talaga ako dyan? Ang sagot, kailan mo gusto? Ilan gusto mo? It's possible. Okay, turn it into an asset. So sometimes, ito na kami nag-meeting ng team. 'Di ba? Ang dami na ring mga leaders na nakakapag-tour dito. So, nakakatuwa kasi yung pangarap mo, posible pala talagang makuha sa Emerald Guide. Naniniwala ka ba mga mens na time will come, maikukwento mo rin yung ganitong testimony mo? Can you comment yes kung naniniwala ka? Ayan. Last but not the least, eto na. Supercar. Mens, talaga ba? Kailangan ba talaga natin ng supercar sa formula? Mas maintindihan mo yan mamaya. Every dream is worth following in life. Never settle for the minimum when you can have so much more. Why settle for less if you can have more? Right? Dito talaga ako na-amaze. 40th anniversary ng I Am Worldwide. Nagkabahay ako. Nilabas ni Mentor Peach ang pinakaunang Lamborghini sa history ng I Am Worldwide, and I believe sa network marketing, she's the first female Lamborghini owner. Umiyak na naman ako. Sabi ko, shucks, pwede pala magka-Lamborghini? Akala ko mastang-mastang lang tayo. Kasi nakamastang ako that time eh. Okay na ako dito kasi very functional, labing malalagay. Akala naman nila Ferrari, 'di ba? Kasi yung Mustang, 'di ba, kabayo. Yung Ferrari prancing horse. Yung sa Mustang nakababa. Yan ang pagkakamalan. So, parang okay na ako dito, pero naglabas si Mentor Peach ng Lamborghini, open na naman yung mind ko. Naglabas din si Mentor Kat ng Lamborghini. Naglabas pa si Mentor May ng McLaren. Wala. Kaya naman, ang dami na pong may supercar sa IAM. May fun drive nga kami, 'di ba? Ang sarap. Pero I want you to see this. June 10, 2021. June 10, 2021. Can you remember the date? 'Di ba kanina, October 6, 2020. After a year, 2021, October 2021, I was able to get the house. So, June 2021. Nagpa-picture kami, mens, sa isang parang casa. It's the very first time na nakasakay ako ng Lamborghini. Alam mo bakit? Hindi ako sumasakay sa mga ganyan kasi alam ko mahal yan eh. Wala akong, pag nagasgasan ko, wala pang bayad. Ang nangyari, di ba minsan, di ba, pag kunwari, titingin ka ng mga kotse, nakakahiya, di ba, kapag, alam mo naman, di ka bibili. Si Mentor Peach, sumakay dyan sa Lamborghini na yan. Aventador pa yan eh. Sabi ko, pagkakataon ko na to. Pag tinanong kung sino yung bibili, ituturo ko yung mentor ko, ayun po, yan, may pambili po. So, ang ginawa ko, the mentor ko sumakay ako sa kabila. Alam ko na live ko sa Facebook, hindi ko lang na makita eh. It's the very first time nakasakay ako ng Lamborghini. Sabi ko, wow, ang ganda pala nito. Parang akong piloto. Parang nasa cockpit. Na daming pindutan, ganyan. Ang ingay, ang ganda. June 10, 2021. I stayed sa Dubai for 3 months. Nag-build tayo doon. So, umuwi ako ng August 2022. Ito yung question ko, mga meds. Naniniwala ka ba na mababago ang buhay mo sa loob ng 1 taon? Yes or no?
Yan na naman ang tanong ko sa inyo. Naniniwala ka ba na mababago ang buhay mo sa loob ng isang taon? The answer is yes, yes, yes. Would you believe? October 20, ano to? 2021, October 2022, sa 5th year anniversary ng I Am Worldwide, natapos ang formula. I was able to get my white Lamborghini Huracan. Nakakabaliw. Nakakabaliw. Kasi isang taon na naman ang lumipas. Kaya nga yung speech ko dun sa nung event, thank you Lord. In just a matter of 5 years, lahat ng pangarap ko natupad. 5-year plan, di ba? Sabi nila, network marketing is a 5-year plan. Within 5 years, natapos yung supercar. It's a mind-blowing result, inspiration to many. Iba kasi kapag nakaganyan ka na, no? Diba? Within 3 to 5 years, it's very possible. You attract more people in the business. Ganito siya mga mens. Why supercar? Pwede namang magsatan na lang tayo sa sports car. Ganon din naman yun. Hindi. Ganito kasi yun. Kapag ang kotse mo, abnormal, ang tao lilingon. Tama? Tingnan nyo para mas maintindihan nyo yung deeper meaning kung bakit, why you need to strive for results. Mapapansin niyo yung mga kotse sa I Am Worldwide. Pansin niyo ba? Meron siyang Matthew 19:26 sa gilid. Tapos pangalan mo, di ba? You can put your name, tapos sa kabila, Matthew 19:26. Ang ganda-ganda ng kotse mo. Lagi yung nililingon. Ako, sobrang mahiyain ko. To the point na magsi-CR ako sa McDo dahil ang dami nakatingin, hindi na ako bumaba. Kasi nahihiya akong bumaba. Ganun ako kamahiyain. Dahil yung kotse, ako mahiyain, yung kotse walang hiya, no? Kasi sobrang ganda niya, pinalilibutan talaga siya ng mga tao. So, ang kotse mo pag dumaan, lilingunin, babasahin. Nakita, Matthew 19:26. Ano yun? Imaginein mo, ang tao hindi nagbabasa ng Bible. Nakita kotse mo, sinerch, Matthew 19:26. Anong nakalagay doon sa Bible? With man, it is impossible. But with God, all things are possible. Anong maiisip nung nakakita sa'yo? Kaya pala siya may Lamborghini kasi magaling yung Diyos niya. And the same God can also bless you. Nakikita niyo po yung deeper reason, the deeper meaning, why you need to strive for success, because you can influence people and you can point them to the Lord. Magiging vehicle ka na makilala. Imagine mo din nagbabasa ng Bible, napabasa ng Bible dahil sa kotse mo. Sobrang ganda ng kotse mo. Pero totoo kasi yun mga mens, kung tatanungin mo lahat ng tao sa I Am Worldwide, yung ginawa ng Diyos sa company natin, it's extraordinary. Do you agree? Yung ginawa ni Lord sa buhay ng mga nasa I Am Worldwide, extraordinary eh. Unbelievable. Yung hindi ka makakapaniwala. Yung kapag tinanong mo, kaya ko ba talaga yan? Yes, sa sarili natin, hindi natin kaya. Kaya nga, extraordinary siya. Masasabi mo na hindi ako to, si Lord to talaga. Kasi, imagine mo, 5 taon natapos yung pangarap ko eh. Sino ba ako para magkaroon ng ganun? Hindi naman ako magaling. Mahiyain nga ako, di ba sabi ko sa inyo. Hindi ako aggressive. Hindi ako perfect na parang maging networker. Yung personality ko, hindi parang pang networking. Hindi. Pero dahil magaling si Lord, na-empower ako to achieve my dreams. And now, I'm saying the same thing to you. Na kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa'yo. Ang tanong, naniniwala ka ba? Do you have faith that it can also happen to you? Right? Na-inspire ba kayo mga mens? Grabe no? Nakakabaliw. What's the formula? Rank up, first car, sports car, supercar, property. Okay, just to clarify, huli ang property ha. Mauna mo na supercar. Sa akin lang, in my case, sa pagbaliktad, nagpaalam na ako dyan. Nagpaalam ako kasi I know na magkasunod ang supercar ko at property. It's just a matter of fear. No, like,
like what I've told you, nakalatag yan sa utak ko, naka-mindset ako na yearly na tatapusin ko. Kaya nga sa 5 taon ng I Am Worldwide, isa tayo sa mga nakatapos ng formula. Kasi nagsimula pa lang yung negosyo, kung ano yung sinabi ng mentor ko, in-apply ko lang din. Na mag-goal setting ka, mag-timeline ka, 5 years from now, what do you want to achieve? Kaya siya nangyari. Kasi plano na mangyari. Pero why meant ang property last? Nung time kasi na yon, nung nagkabahay ako, para lang di kayo malito, no? Nagkabahay kasi ako, pandemic yon. So it's very timely for me na magkabahay. Eh ngayon, hindi na tayo pandemic, no? Hataw-hataw tayo sa iba't ibang lugar. So it's okay if ang property mo nasa dulo so that you can buy mas magandang property. Because buying a house is one thing, buying the things inside the house is another thing. So kung ako sa inyo, at least supercar, mabilis mo na yung mahahataw mo na kung saan-saan. Okay? Are we clear on that? Pero definitely, pwede mo makuha lahat ng yan. Mens, para sa mga tao na magtatanong, bakit yung sports car, mag-supercar pa? Tandaan mo, ang negosyo natin, lifestyle, ang negosyo natin, sarili natin. You are the business. So anything that can make your life easier, anything na mag-alleviate ng iyong status, di ba? Makatulong yun sa negosyo mo. Because a certain asset can only give you so much. For example, ito ang computation ko. Your first car can give you 50 to 100,000 per month. Yung normal car. Sports car can give you like 100 to 500,000 per month. Gusto mo mag-million per month? Gusto mo mag-million? Mag-supercar ka. Yan yung makapagbigay sa'yo ng mas malaking income. It's like, nagpatayo ka ng coffee shop, pag kumita ka, saan mo ilalagay ang income? Magpaparami ka ng tables and chairs, papalaki mo yung coffee shop, paparami mo yung coffee machine mo, right? Because the business is the coffee shop, it's not you. Kaya nga may mga tao na, ba't ba kailangan ganyan? Fancy mga cars, etc. Kasi negosyo tayo. Eh bakit yung ibang mayayaman, hindi sila nakaganito, nakaganyan? Kasi hindi sila yung negosyo. Kahit anong itsura ng may-ari ng coffee shop, it won't matter because the business is the coffee shop. Are you getting my point? Sa I Am Worldwide, the business is you. So whatever na makapagpaganda ng buhay mo, that is your business. So meaning to say, ma-enjoy mo lahat ng income mo. Pampaganda ng buhay mo, ng bahay mo, ng sasakyan mo, lahat. Nasa iyo ang investment. Are you learning mga mens? Are you getting my point? The reason why si Mentor Jonathan, Mentor Sol, may 3 computer shop sa Intramuros, sinara, nag-full-time sa IAM. Bakit? Hindi nila ma-enjoy yung income nila. Kasi nga, kailangan mo ibalik na ibalik sa computer shop. Whereas sa IAM, nakapag-travel sa iba't ibang lugar and still it's a business. It's part of the business. You inspire people. Right? I hope you are learning and you are getting my point, mga mens. I'm about to end, pero tandaan mo lang to. Your history does not need to define your destiny. Hindi porket walang nangyari sa'yo in the past, walang mangyari sa'yo ngayon, hindi porket hindi mo nakuha yung goals mo before or last year, hindi mo makuha goals mo this 2025. You can recreate your history. you can recreate yung gusto mo mangyari sa'yo. Okay? The comfort zone is nothing else but a graveyard for your dreams and ideas. Ang sarap naman maging comfortable, but at the end of the day, nothing else grows there. 'Di ba? You need to get out of the comfort zone. Yes, pwedeng mapapressure ka, but at the end of the day, nag-improve yung life mo. 'Di ba? Ikaw naman magdadrive ng kotse mo, eh. Ikaw naman ang titira sa bahay mo, eh. So, hatawin lang natin. Right? And if you will ask me what's the ultimate formula, it's written in the Bible. It's in Mark chapter 11, verse 24. Whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Napakasimple ng instruction ni Lord. Whatever you ask in prayer. So, Mentor Ikay, kailangan pala mag-pray. Yes, you need to connect to the source. Ang magbibigay sa atin yan si Lord. 'Di ba? Hindi natin kaya yan mag-isa. Kailangan natin siya. So, you need to ask in prayer. Believe that you have received it. Lagi ito tinuturo ni Pres, ano yung received na may D, received. Naniwala ka na nasa iyo na, and it will be yours. Di ba nakakakilig na ganun yung malaman mo na,
whatever you ask pala, basta paniwalaan mo na nasa iyo na at ibibigay sa'yo and it will be yours. Dati lang din ako nangarap na magkakotse, magka-Lamborghini. Ngayon, nandiyan na sa garahe. Dati lang din ako nangarap na magkaroon ng bahay. Ngayon, tinitirhan ko na. So, you just have to ask, believe, and receive. And as I end, no, pwede nyo tong gawin after me or sa mom ninyo. You can declare your goals. Huwag kang matakot mag-declare. No, kasi 2025, nakita nyo naman. You have seen. Whatever I teach you guys, ginawa ko and it's effective kasi nangyari sa akin. 'Di ba, nag-declare ako sa Facebook, nag-post ako sa Facebook, ayos ako ng wallpaper ko, nagpa-picture ako sa dream ko. It happened. So, huwag kang matakot mag-declare. Lalo na kung, let's say, may activity kayo to declare, no? Kasi you can document that and then kapag nakuha mo na yung dineclare mo, at least masasabi mo na dati, pinag-pray ko lang, pinangarap ko lang, ngayon, nasa akin na. And with that, thank you so much, Dream Team. I hope you learned something from our mentoring. Thank you so much and God bless everyone. I'm Erica Roma Soreda and I am Worldwide. Thank you po.